Hindi ako inimbitahan ng aking kapatid na babae sa kanyang kasal, ngunit inimbitahan niya ang lahat ng aking mga kaibigan, kaya't nagpakita sila na may mga kakaibang kasuotan bilang ganti dahil hindi ako inimbitahan. Bilang nakatatandang kapatid, palaging inaasahan na ako ang mag-aalaga kay Gigi mula pa noong kami ay mga bata. Inaasahan ng aking mga magulang na ako ang mag-aalaga sa kanya, tutulong sa kanyang mga takdang aralin, sasamahan siya pag-uwi mula sa eskwela, at makikipaglaro sa kanya dahil masyado silang abala sa trabaho. Minsan, kahit pagkatapos ng trabaho, uuwi ang aking ina at magrereklamo na wala siyang lakas na makipaglaro kay Gigi at hihilingin na basahan ko siya ng kwento bago matulog. Hindi rin naman ginagawang madali ni Gigi ang aking sitwasyon. Madalas siyang nagsasabi ng mga masasakit na salita at hirap siyang maintindihan ang mga panlipunang alituntunin, kaya't nagsasabi siya ng mga bagay na hindi niya iniisip na sa huli ay nagpapahamak sa akin. Halimbawa, pinipilit ako ng aking mga magulang na isama si Gigi kung gusto kong lumabas kasama ang aking mga kaibigan o pumunta sa kanilang mga birthday party. Isang beses, isinama ko si Gigi sa bahay ng aking pinakamatalik na kaibigan para sa kanyang ika-13 na kaarawan. Lahat kami ay bumili ng iba't ibang regalo gamit ang aming sariling pera, na labis na ikinatuwa ng aking kaibigan. Binuksan din niya ang isang regalo na ipinadala ng kanyang mga lolo't lola, isang Barbie dollhouse. Bagamat medyo matanda na kami para maglaro ng Barbie, malinaw na nagustuhan ng aking kaibigan ang regalo at naging emosyonal pa nga siya rito. Bigla na lang tumawa si Gigi at nang lahat kami ay tumingin sa kanya, sinabi niyang napakabobo ng regalo. Tiningnan ko ang aking kaibigan, labis na nahihiya sa ginawa ni Gigi. Ang aking kaibigan ay mukhang nasaktan habang si Gigi ay patuloy na tumatawa. Humingi ako ng paumanhin sa aking kaibigan at sinabing iuwi ko na si Gigi. Lubos akong napahiya sa inasal ng aking kapatid sa harap ng lahat at sa kanyang pagiging masama sa birthday celebrant nang walang dahilan. Nang hilahin ko si Gigi pauwi at tanungin kung bakit niya ginawa iyon, ngumiti lang siya at sinabi niya lang ang iniisip naming lahat at hindi niya kasalanan kung nasaktan ang aking kaibigan. Galit na galit ako at labis na nadismaya sa kanyang pag-uugali. Nang sinabi ko ito sa aking mga magulang, iniisip na baka makausap nila siya at ipaliwanag kung bakit mali ang kanyang ginawa. Sa halip, pinangaralan nila ako tungkol sa pagiging mas mabuting kapatid. Sinabi nila na hindi ako dapat mahiya kay Gigi sa harap ng iba at dapat kong tigilan ang pakikipagkaibigan sa mga taong hindi kayang harapin ang katotohanan. Nanlumo ako sa kanilang mga reaksyon. Sa pagtingin ko sa nakaraan, nakikita ko kung paano nila ako palaging minamanipula sa iba't ibang sitwasyon upang masanay akong tanggapin ang aking kapatid at alagaan siya, habang siya naman ay laging nakakalusot sa mga ganitong pangyayari. Habang lumalaki ako, nagsimula akong magrebelde at lumaban sa aking mga magulang kapag pinipilit nila akong alagaan si Gigi o isama siya sa iba't ibang mga event kasama ang aking mga kaibigan. Sinasabi ko sa kanila ng diretsyo na maaaring makipaglaro si Gigi sa kanyang sariling mga kaibigan o sila na ang mag-alaga sa kanya, dahil kailangan ko rin ng aking sariling oras. Inakusahan nila ako ng pagsubok na iwanan siya sa mga bagay at hindi pagiging mabuting kapatid sa kanya dahil wala siyang mga kaibigan. Totoo na wala ngang mga kaibigan si Gigi, at ito ay dahil na rin sa kanyang sarili, dahil sinasabi niya ang mga masasakit na salita sa lahat sa pangalan ng pagiging matapat, na sa huli ay nasasaktan ang damdamin ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit si Gigi ay nag-iisa tuwing oras ng tanghalian dahil walang gustong sumama sa kanya. Kaya pinipilit ako ng aking mga magulang na isama si Gigi sa aming mesa, na labis kong kinaiinisan sa kalaunan. Matapos ang maraming pangaral mula sa aking mga magulang, pinayagan kong sumama si Gigi sa akin at sa aking mga kaibigan kapag pumapasok ako sa kolehiyo. Doon ko naranasan ang tunay na kalayaan. Sa una, gusto ng aking mga magulang na mag-aral ako sa kolehiyo, malapit sa aming lugar, ngunit nagsikap ako, at sa kabutihang palad sa pamamagitan ng isang scholarship, natanggap ako sa isang kilalang unibersidad na daan-daang milya ang layo mula sa aming bahay. Nakiusap ang aking ina na huwag akong umalis, sinasabing mamimiss ako ni Gigi at kailangan kong alagaan siya at maging mabuting ate, ngunit hindi ko na pinansin iyon. Lumipat ako sa aking dorm at hindi na lumingon pa.
Lubos akong natuwa na malayo na ako sa aking pamilya na kahit sa mga bakasyon o mahabang weekend, hindi na ako bumalik sa bahay. Para bang muling nakakahinga at ayaw ko nang bumalik sa nakakabaliw na tahanan namin. Ngayon, bahagi ako ng isang grupo sa Facebook kasama ang aking mga kaibigan mula sa eskwela at idinagdag ko rin si Gigi sa grupo dahil siya ay sumasama sa amin noon. Sa grupong ito, minsan ay nagpapadala ng mensahe si Gigi at nagtatanong kung gusto ng sinuman na makipagkita sa kanya, ngunit walang sumasagot sa kanya. Totoo na ang ilan sa aking mga kaibigan, tulad ko, ay lumipat ng lugar para mag-aral sa kolehiyo. Ngunit alam ko na ang ilan sa kanila ay nananatili pa rin sa aming bayan at hindi pa rin interesado na makipagkita sa kanya. Alam ko na ang aking mga kaibigan ay sumasama lamang kay Gigi dahil pinipilit ako ng aking mga magulang na isama siya. Ngunit ngayong wala na ako doon, wala na silang dahilan upang makipagkita sa kanya. Hindi ko sila masisisi, dahil hindi kailanman huminto si Gigi sa pagiging masama sa kanyang mga komento sa kanila, kaya't iginagalang ko ang kanilang mga desisyon, ano pa man ang mga ito. Ngunit patuloy na nagtatanong si Gigi sa grupo kung may gusto bang sumama sa kanya. Narinig ko rin mula sa ilan sa kanila na sinusubukan ni Gigi na tawagan sila direkta upang makita kung gusto nilang makipagkita sa kanya. Ngunit madalas nilang gumawa ng mga dahilan o iwasan ang kanyang mga tawag, samantala, bihira na kaming mag-usap ni Gigi. Palagi kaming pinipilit na magkasama at pinaghihinalaan kung hindi niya rin gusto ang aking kumpanya tulad ng hindi ko gusto ang sa kanya. Kaya't ngayong malayo na ako sa bahay, halos hindi na kami nagmemensahe sa isa't isa. Minsan tumatawag ang aking mga magulang para ibalita ang mga nangyayari sa kanyang buhay at sinasabing dapat kong subukang bumisita sa kanila sa lalong madaling panahon at makipagbonding kay Gigi. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Noong aking huling taon sa kolehiyo, bumalik ako sa bahay dahil magkakaroon kami ng reunion sa eskwela. Sobrang excited ako na makita muli ang aking mga dating kaibigan at makipagkita sa lahat. Nang malaman ito ni Gigi, iginiit niyang gusto niyang sumama dahil gusto niyang makipagkita sa aking mga kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, mariing sinabi ko sa kanya na ang mga ito ay aking mga kaibigan na nakasama ko noong aming mga araw sa eskwela at wala siyang karapatang makialam sa event na ito. Sinubukan ng aking mga magulang na makipagtalo sa akin, ngunit agad ko silang pinatahimik. Ipinaalam ko sa kanila na kailangan ni Gigi na magkaroon ng sariling mga kaibigan at sariling buhay nang hindi ako pinipilit na isama siya saan man dahil hindi na kami mga bata. Akala ko ito na ang katapusan ng usapang ito. Sa panahon ng reunion, napalubog ako sa alon ng nostalgia at tawanan, habang lahat kami ay nagbahagi ng mga kwento at nagkumustahan. Inalala namin ang aming mga kalokohan sa eskwela at mga inside jokes. Lubos akong nag-enjoy kasama ang lahat. Habang kami ng aking mga kaibigan ay kumakain ng tanghalian sa reunion, biglang dumating si Gigi sa restaurant nang hindi iniimbitahan. Ako ay nagulat at naiinis na makita siya, dahil malinaw kong sinabi sa kanya na tigilan na ang panghihimasok sa aking buhay, ngunit naroon siya. Lumapit si Gigi sa aming mesa at bago pa ako makapagsalita, malakas niyang sinabi, "Oh, namiss ko kayo." Ang awkward na katahimikan na sumunod ay napakatindi. Lahat ay nagkatinginan sa pagitan namin dahil hindi nila inaasahan na darating siya. Si Gigi, walang pakialam sa discomfort, kumuha ng upuan at nagsimulang magkwento kung gaano katagal na mula nang makita niya ang lahat. Ako ay sobrang galit na makita ang kapal ng mukha ng aking kapatid na kausapin ang aking mga kaibigan sa harap ko sa isang event na hindi naman siya iniimbitahan. Ang aking mga kaibigan, na sinusubukang maging magalang, ay nakipag-usap ng kaunti sa kanya. Nakikita ko sa mga mukha nila ang kanilang discomfort at hindi kami makapagsalita ng malaya. Pagkatapos naming magtanghalian, dinala ko si Gigi sa isang tabi at sinabi sa kanya na umuwi na siya. Ngunit sinagot niya ito na hindi ito malaking bagay at dapat ko nang kalimutan dahil kaibigan din niya ang mga iyon. Nagsisimula na siyang pumitik sa aking mga ugat sa kanyang walang pakialam na ugali at unti-unti na akong nagagalit, kaya't nagpa siya akong turuan siya ng leksyon. Binalik ko siya sa aking mga kaibigan at nagdesisyong pag-usapan ang sitwasyon sa harap nila upang makuha ang kanilang opinyon, upang sa wakas ay maintindihan ni Gigi kung gaano kahiyang-hiya ang kanyang ugali.
Tinanong ko kung may nakaramdam na tama ba na ang isang nakababatang kapatid ay dumating nang hindi iniimbitahan sa aming reunion. Sa aking kaginhawahan, ilan sa aking mga kaibigan ay sumang-ayon sa akin at sinabi kay Gigi na nakaramdam sila ng discomfort dahil hindi naman sila malapit sa kanya. Ang aking matalik na kaibigan sa eskwela, na sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon, sinabi kay Gigi na maaari silang makipagkita sa kanya sa ibang araw, ngunit para sa araw na ito, nais nilang magkakasama lang ang mga dating kaklase. Si Gigi ay mukhang napahiya sa mga reaksyon nila at hindi ko maiwasang maramdaman ang kasiyahan habang nakikita siyang natuto ng mahalagang leksyon tungkol sa boundaries. Binigyan niya ako ng galit na tingin, malinaw na ako ang sinisisi sa nangyari at lumabas ng restaurant. Kinagabihan, pagbalik ko sa bahay mula sa after party ng reunion, hinarap ako ng aking mga magulang tungkol sa nangyari at sinabi kung paano ko pinahiya si Gigi sa harap ng lahat sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanila na walang may gusto sa kanya doon at hindi naman siya iniimbitahan, kaya't kailangan niya akong pagpasensyahan. Ngunit iginiit ng aking mga magulang na siya ay aking kapatid at kailangan ko siyang intindihin. Sinabi ng aking ina kung paano palaging nahihirapan si Gigi na magkaroon ng mga kaibigan at walang gustong makipagkita sa kanya, kaya't excited siyang makita ang aking mga kaibigan, alam na palaging mabait ang mga ito sa kanya. Ipinaliwanag ko sa kanila na naiintindihan ko si Gigi sa loob ng maraming taon, ngunit ang mga tao na ito ay mabait lamang sa kanya dahil sila ay aking mga kaibigan at malinaw na ayaw nila siyang kasama kung hindi naman ako kasama. Si Gigi, na marahil ay nakikinig sa aming pag-uusap, biglang pumasok sa silid at sinabing gusto siya ng lahat at ako ang nagtatangkang agawin ang kanyang mga kaibigan. Natawa ako nang marinig ito at sinabi na kung iyon ang kaso, bakit walang isang kaibigan ko ang nakipagkita sa kanya sa lahat ng mga taon na iyon tuwing nagpapadala siya ng mensahe sa aming group chat o tumatawag sa kanila. Tinignan ako ni Gigi na nasaktan at sinabing abala lang ang lahat at walang ibig sabihin yun. Ngunit sinabi ko sa kanya na abala lang ang lahat dahil hindi naman talaga sila kanyang mga kaibigan. Alam ko na maaaring masakit ang sinabi ko. Ngunit nais kong malaman ni Gigi ang katotohanan. Sinimulang sabihin ng aking ama na ako'y makasarili at dapat humingi ng paumanhin kay Gigi. Ngunit nanatili akong matatag na si Gigi ang lumampas sa limitasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa aming reunion na walang paanyaya at oras na para harapin niya ang mga resulta ng kanyang mga aksyon. Ito ang huling patak na tuluyang nagputol sa aming relasyon ni Gigi. Mula noon, hindi na kami muling nag-usap o nagpakitang maganda sa isa't isa. Tuwing nagkikita sa mga holiday, mga ilang taon ang lumipas, nang ako ay ikakasal na, pinilit ako ng aking mga magulang na imbitahan siya, sinasabing kung gaano kalungkot si Gigi kung hindi siya maimbita at ayaw nilang malaman ng natitirang pamilya na may masamang dugo sa pagitan namin. Labag man sa loob ko, inimbitahan ko siya bilang isang bisita at nais ng aking mga magulang na gawin siyang aking bridesmaid, ngunit tumutol ako at nagbantang hindi na siya imbitahin kung magpupumilit pa sila. Sa kabutihang palad, mayroon akong isang mapagmahal at maunawaing asawa na si Kyle, na naintindihan ang dinamika ng relasyon sa pagitan ng aking kapatid at ako, at hindi kailanman tinanong kung bakit ayaw kong higit na isama siya sa aming kasal. Sa mga nagdaang taon, naging magalang ako kay Gigi, ngunit hindi kami naging malapit. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari kamakailan. Si Gigi ay ikinasal 1 linggo na ang nakalipas. Ang kanyang asawa na si Rick ay 15 taon na mas matanda sa kanya, na nakilala niya habang nagtatrabaho sa isang restaurant. Hindi kailanman nagtagal si Gigi sa kanyang trabaho at palaging nagsasabi sa aking mga magulang tungkol sa pag-aasawa, kaya't si Rick ay ang kanyang tagapagligtas. Lubos siyang natuwa na sa wakas ay magkakaroon ng asawa. Nang siya ay nagpadala ng mga imbitasyon para sa kasal, nalaman ko ito mula sa aking mga pinsan at magulang. Hindi na ako nagulat na wala akong natanggap na imbitasyon. Sa totoo lang, wala akong pakialam dahil wala naman kaming magandang relasyon. Ngunit sa aking pagkagulat, nagpadala ng virtual na imbitasyon si Gigi sa lahat ng aking mga kaibigan sa parehong grupo sa Facebook kung saan ko siya idinagdag mga taon na ang nakalipas. Halos nakalimutan ko na ang tungkol sa grupo dahil halos wala nang gumagamit ng Facebook ngayon at nagulat ako na iniimbitahan niya ang aking mga kaibigan sa kanyang kasal kahit na wala namang nakikipag-usap sa kanya.
Ilang sa aking mga kaibigan ang nagtanong sa akin kung pupunta rin ako at sinabi ko sa kanila na hindi ako inimbitahan ni Gigi na ikinagulat nila dahil inimbitahan sila ni Gigi. Sinabi ko sa kanila na wala akong pakialam kung pupunta sila dahil wala naman akong kaugnayan sa kanya. Sa tingin ko, mabilis na kumalat ang balita na ito sa aking mga kaibigan dahil marami sa kanila ang nagpadala ng mensahe na nagsasabi kung gaano kabastos na iniimbitahan ni Gigi ang lahat ng aking mga kaibigan na halos mga estranghero na sa kanya. Ngunit hindi ako, na lagi naman siyang inaalagaan at pinoprotektahan noong kami ay lumalaki. Sinubukan kong ipaliwanag na okay lang sa akin ang desisyon ni Gigi na hindi ako imbitahan. Ngunit dahil iniimbitahan niya ang lahat ng aking mga kaibigan sa grupo at hindi ako, tila sa aking mga kaibigan na sinadya niyang hindi ako imbitahan. Nagsalita ko sa aking mga magulang tungkol dito at pinaalala sa kanila kung paano nila ako pinilit na imbitahan si Gigi sa aking kasal sa ngalan ng pamilya. Ngunit sinimulan ng aking ina na i-justify na desisyon ni Gigi ito sa listahan ng mga bisita at wala silang magagawa rito. Pakiramdam ko'y nagkanulo ako. Sinabi ko sa kanila kung paano niya inimbitahan ang lahat ng aking mga kaibigan na nagdulot ng mga tanong kung bakit sinasadya niyang hindi ako imbitahan. Ngunit pinanindigan ng aking mga magulang ang kanyang panig at sinabi na kaibigan din niya ang mga iyon at matutuwa si Gigi kung dadalo sila sa kanyang kasal. Nakita ko na walang saysay na ipagpatuloy pa ang pag-uusap sa aking pamilya, kaya't hindi ko na ito binanggit pa muli noong nakaraang linggo. Sa araw ng kasal ni Gigi, ginugol ko ang araw kasama ang aking asawa at anak. Alam ni Kyle na medyo nasasaktan ako, kaya't dinala niya kami sa dalampasigan at nag-enjoy kami. Pinatay ko ang aking telepono dahil gusto kong magkaroon ng mga araw na walang teknolohiya habang kasama ang aking mga mahal sa buhay. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong napakaraming mga mensahe at tawag mula kay Gigi at sa aking mga magulang. Naguguluhan at hindi maintindihan ang nangyayari, binuksan ko ang huling mensahe ni Gigi na may kasamang larawan. Sinulat niya na lahat ito ay kasalanan ko at hindi niya ako mapapatawad sa pagwasak sa kanyang araw. Ang larawan ay ng ilang sa aking mga kaibigan at nabigla ako sa nakita. Ang aking mga kaibigan ay nakasuotan ng mga makulay at mahabang gown na mukhang katawa-tawa. Ang isa sa kanila ay may suot na elegante boa sa paligid ng kanyang liig, habang ang isa pa ay may suot na summer hat. Hindi ko maintindihan kung bakit magsusuot ang sinuman ng ganitong mga damit sa kasal. Mukha itong mas parang costume party kaysa sa kasal at hindi ko mapigilang tumawa sa kakatuwa nilang itsura. Tinawagan ako ng aking kapatid na malinaw na sinusubukang tawagan ako buong araw at nang sagutin ko, nagsimula siyang sumigaw kung gaano ako ka-selfish sa pagruin ng kanyang kasal. Sinubukan kong pakalmahin siya, sinasabing wala akong ideya kung bakit ganoon ang suot ng aking mga kaibigan at patuloy niya akong sinisisi. Sinasabing nainggit ako sa kanya at sinadyang pinaayos ko ang aking mga kaibigan na magbihis ng ganoon na nagresulta sa pagkasira ng kanyang kasal. Medyo naawa ako sa kanya, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ako ang sinisisi niya kahit na wala akong kinalaman dito. Ang aking mga magulang ay nagpadala rin ng mga mensahe na nagsasabing nadismaya sila sa akin at dapat ay pinigilan ko ang aking mga kaibigan sa pagbibihis ng ganoon na labis na katawa-tawa. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipaliwanag ang sitwasyon o hayaan na lang silang ipagpatuloy ang pagbibintang sa akin. Nagsimula akong mag-isip na maaaring nagbihis ang aking mga kaibigan ng ganoon dahil alam nila na hindi ako inimbitahan ni Gigi at nararamdaman kong ito ay medyo kasalanan ko rin. Pakiramdam ko dapat ko sanang ipinaliwanag ng mas maayos sa kanila upang maiwasan sana ang ganitong sitwasyon. Update 1, pinag-usapan namin ni Kyle at parehong naramdaman na dapat kong ipaliwanag ang sitwasyon sa aking pamilya, ngunit kailangan ko munang makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan para sa isang paliwanag. Sa ngayon, ang mga larawan mula sa kasal ni Gigi ay kumalat na sa social media at marami ng tao ang nakakaalam ng insidente. Kinontak ko ang aking mga kaibigan sa pamamagitan ng video call at tinanong tungkol sa kanilang pagpili ng mga damit. Sa aking pagkagulat, diretsong sinabi ng aking mga kaibigan na nagpasya silang magbihis ng ganoon bilang isang uri ng tahimik na protesta laban sa ugali ni Gigi na isali ang sarili sa mga sitwasyon na walang partikular na dress code na binanggit sa imbitasyon. Ginamit nila ang pagkakataon upang magpadala ng mensahe.
Inamin nila na sa paglipas ng mga taon, napagod na sila sa mga paulit-ulit na pagsisikap ni Gigi na maging bahagi ng aming grupo at minsan ay sinasabi pa niya ang masasamang bagay tungkol sa akin sa likod ko na hindi nila nagustuhan. Bagamat naiintindihan nila na madalas akong pinipilit ng aking mga magulang na isama si Gigi, umaasa pa rin sila na sa huli ay igagalang niya ang kanilang mga hangganan. Ngunit hindi iyon nangyari. Ang paglabag ni Gigi sa aming reunion ay nagpapaalala sa kanila kung gaano siya ka-irritating noon. Nang malaman nila na sinadyang hindi ako imbitahan ni Gigi sa kasal, napagdesisyonan nila na ito na ang tamang pagkakataon upang turuan siya ng leksyon. Naging malinaw na ang aking mga kaibigan ay hindi talaga nagustuhan si Gigi at lagi nilang itinuturing siyang isang istorbo kaysa isang tunay na kaibigan. Ang kanilang kakaibang kasuotan para sa kasal ay paraan nila ng pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at pagpapadala ng tahimik na mensahe kay Gigi na hindi sila kanyang mga kaibigan. Nang ibinahagi ko ang mga detalye ng pagbibintang ni Gigi sa akin para sa nangyari sa kasal, humingi ng paumanhin ang aking mga kaibigan. Agad nilang inalok na magpadala ng mensahe sa grupo namin sa Facebook. Pinapahayag na ang ideya ay kanila lamang at wala akong kinalaman dito. Nagpapasalamat sa kanilang suporta. Tiniyak ko sa kanila na hindi ko sila sinisisi sa hindi inaasahang pangyayari sa kasal ni Gigi. Bagamat ang kanilang pagpili ng damit ay maaaring hindi karaniwan, naintindihan ko ang pagkadismaya na nag-udyok sa kanilang mga aksyon. Sinabi ko sa kanila na ang aking pangunahing alalahanin ay matiyak na naiintindihan ni Gigi at ng aking mga magulang ang mensahe na kanilang sinusubukang iparating tungkol sa paggalang sa mga hangganan at na hindi ako dapat sisihin para dito. Mula ng aming pag-uusap, nagpadala ang aking mga kaibigan ng mensahe ng paghingi ng paumanhin kay Gigi sa aming Facebook group. Sinasabi kung paano iyon ang kanilang ideya na magbihis ng ganoon at wala akong alam tungkol dito. Alam ko na nakita ni Gigi ang mensaheng iyon dahil sa halip na tumugon sa kanila, tinawagan niya ako at sinabing sinusubukan ko lamang umiwas sa responsibilidad at malinaw na inamanipula ko ang aking mga kaibigan. Sinabi niya kung paano naging katatawanan ang kanyang kasal sa pamilya at paano ang mga katawa-tawang larawan na iyon ay kumakalat na sa social media. Naiintindihan ko ang kanyang pagkadismaya, kaya't sinabi ko sa kanya ng maayos na hindi niya ako maaaring sisihin para sa suot ng aking mga kaibigan sa kanyang kasal dahil hindi naman ako imbitado. Sinabi ko na bagamat inamin ng aking mga kaibigan na wala akong kinalaman sa kanilang plano at siya pa rin ay piniling hindi maniwala sa akin, wala akong magagawa tungkol dito. Inulit ko na wala akong intensyon na sirain ang kanyang araw ng kasal, at ang aking mga kaibigan ay nagpapahayag lamang ng kanilang pagkadismaya sa kanyang pag-uugali sa paglipas ng mga taon. Sa kabila ng aking paliwanag, malinaw na hindi handang tanggapin ni Gigi ang anumang paliwanag na hindi naaayon sa kanyang paniniwala, kaya't agad kong tinapos ang tawag. Naniniwala ang aking asawa na makakatulong ang aking mga magulang upang maayos ito. Ngunit hindi ako naniniwalang magagawa nila ito hanggat hindi pinaniniwalaan ni Gigi ang katotohanan. Hindi ko alam kung magiging kapaki-pakinabang sila, ngunit kakausapin ko sila ngayong darating na weekend at titingnan kung maaari nilang ayusin ito. Update 2, kumusta kayong lahat? 1 linggo na mula ng aking huling update. Tulad ng inaasahan, ang pakikipag-usap sa aking mga magulang ay hindi talaga nakatulong sa sitwasyon. Kung maaari, lalo pang lumala. Nang ipinaliwanag ko ang sitwasyon, natanggap ko ang hindi inaasahang sisi. Sinasabi nilang dapat kong kontrolin ang aking mga kaibigan. Sinasabing ang hindi karaniwang kasuotan ay parang responsibilidad ko. Ang aking pagsisikap na linawin na wala akong kaalaman sa plano ng aking mga kaibigan ay binaliwala. Ang aking mga magulang, tulad ng dati, pinanigan si Gigi. Sinasabing nadismaya sila at dapat sana'y binalaan ko si Gigi tungkol sa aking mga kaibigan. Tinignan ko ang aking mga magulang na nalilito at sinabi sa kanila na hindi naman ako bahagi ng kanilang mga usapan at ginawa nila iyon nang wala akong alam. Ngunit tulad ni Gigi, tumanggi silang maniwala. Sa sobrang inis at pagkadismaya, napagtanto kong mas mahirap kaysa inaakala ko ang pag-aayos ng problema sa aking pamilya. Ang tensyong relasyon sa pagitan namin ni Gigi, kasabay ng patuloy na pagkampi ng aking mga magulang sa kanya, ay nagpalabo ng anumang pag-asa ng isang patas na resolusyon.
Si Kyle, nakasama ko sa pag-uusap na iyon, ay tumindig para sa akin at diretsong sinabi sa aking mga magulang na hindi ako ang tipo ng tao na magtataksil sa sinuman, lalo na sa aking sariling kapatid. Sinabi niya na noong araw ng kasal ni Gigi, wala kami dahil hindi kami inimbitahan at wala kaming ideya tungkol sa nangyayari. Ipinaliwanag niya na hindi makatarungan na sisihin ako ng aking pamilya nang walang ebidensya. Nagprotesta ang aking ina, sinasabing maaaring pinaudyok ko ang aking mga kaibigan na magbihis ng ganoon nang sinabi ko sa kanila na hindi ako inimbitahan, ngunit sumagot si Kyle na sinabi ko sa aking mga kaibigan na okay lang ako na hindi inimbitahan, kaya't ang kanilang desisyon ay wala sa aming kontrol. Nakita kong hindi aatras ang aking mga magulang, kaya't sinabi ko sa kanila na kung hindi nila gustong maniwala sa akin, wala nang saysay na ituloy pa ang pag-uusap na ito. Sinabi ko rin na sa loob ng maraming taon, ay sinusunod ko sila at inaalagaan si Gigi. Ngunit ngayon, pagod na akong maging kanilang scapegoat. Ipinaalam ko sa kanila ang aking desisyon na tuluyan ng putulin ang relasyon kay Gigi at nagprotesta ang aking ina. Ngunit pinigilan siya ng aking ama. Sa ganoon, nagdesisyon kaming umalis mula sa bahay ng aking mga magulang upang magdistansya mula sa sitwasyon. Umaasa na kapag humupa na ang kanilang emosyon, sa huli ay makikita nila ang katotohanan. Sa kasamaang palad, hindi pa nila ako kinontak, kaya't sa tingin ko ay paninindigan nila ang kanilang mga paniniwala. Nakakalungkot na makita kung paano nila mas pinapaboran ang aking kapatid kaysa sa akin, kahit na ako ang laging tumutulong sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit kung pipiliin ng aking mga magulang na suportahan si Gigi, hahayaan ko silang gawin iyon kahit na ito ay nakakadismaya. Na-block ko na si Gigi at plano kong manatili siyang nakablock sa hinaharap. Update 3. Wow! 5 buwan na ang lumipas mula sa aking huling update. Maraming nangyari mula noong aking huling post. Una sa lahat, ako'y sumasailalim na sa therapy. Alam ko na maraming sa inyo ang nagmungkahi nito dahil marami akong trauma mula pagkabata at kailangan kong mag-therapy upang mailabas ang aking mga sama ng loob at damdamin. Ang therapy ay nagbago ng aking buhay. Mas magaan na ang aking pakiramdam ngayon. Alam ko na kung paano ipahayag ang aking sarili at alam kong tama ang aking ginawa sa pagpanindigan para sa aking sarili. Tungkol sa insidente ng kasal ni Gigi, paminsan-minsan ay tinatangkang kontakin ako ng aking mga magulang nitong mga nakaraang buwan. Ngunit sa halip na magpaliwanag o humingi ng tawad sa mga akusasyon nila, parang walang nangyari sa pagitan namin. Agad kong napagtanto na gusto lamang nilang makipag-usap sa akin upang magkaroon ng koneksyon sa aking anak, ang kanilang nag-iisang apo, kaya't agad ko silang tuluyang pinutol mula sa aking buhay. Ayaw kong magkaroon sila ng pagkakataon na tratuhin ang aking anak tulad ng pagtrato nila sa akin. Samantala, nagtuon kami ni Kyle sa aming sariling mga buhay, nakahanap ng aliw sa suporta na ibinibigay namin sa isa't isa. Nasabi ko na ito noon at sasabihin ko ulit. Si Kyle ay isang kahangahangang asawa. Alam niya kung gaano kahirap para sa akin ang desisyon na putulin ang aking mga magulang, ngunit hindi niya ako kailanman pinaramdam na mag-isa sa pagpili na ito. Plano naming magbakasyon kasama ang aming anak ngayong darating na bakasyon. Ang tanging masasabi ko mula sa insidenteng ito ay kung mayroon kang miyembro ng pamilya sa iyong buhay na ganito katoksik para sa iyong sariling kalusugan sa pag-iisip, alisin sila sa iyong buhay. Hindi sulit na hayaan silang lasunin ang iyong buhay. Maniwala ka sa akin, makakakita ka rin ng isang tao balang araw na magmamahal at susuporta sa iyo para sa kung sino ka.